Para sa ating unang balita, ipinahayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa isang press briefing sa Malacanang nitong Martes, Pebrero 20 na ang programang Ayuda para sa Kapos ang Kita o AKAP ay isang napapanahong inisyatibo ng gobyerno upang matulungan ang mga Pilipino na kabilang sa populasyon ng near poor. Ipinaliwanag ng kalihim ang kahalagahan ng programang AKAP na susuporta sa mga minimum wage earners tulad ng mga kahera, janitors, sales ladies, security guards at iba pang mga trabaho. Binigyang diin din ng kalihim na ang mga pamilya at individual na nabibilang sa near poor ay parte ng vulnerableng sektor ng bansa, kung saan sila ang mga madalas na naaapektuhan ng inflation na maaaring magdulot ng kanilang pagbalik sa kahirapan. Samantala, tiniyak ni DSWD Chief Secretary Rex Gatchalian na determinado ang ahensya na tapusin ang mga guidelines ng programa upang siguruhin na ang mga karapat-dapat na benepisyaryo ay agad makakatanggap ng tulong mula sa programa. Yes, so ito yung ating mga makabuluhan, ano? Ito talaga yung gustong-gusto natin mga AKAP. Kahit sino gusto itong AKAP, ano? So ito po sa ating mga kababayan, nasahan niyo po na pinaghuhusay ng inyong DSWD yung ating binabalangkas na guidelines para po dito sa ating AKAP na kagaya nga po ng nabanggit ay kabilang na sa mga lined programs ng inyong DSWD under sa ating General Appropriations Act of 2024. So asahan ng ating mga kababayan na as soon as matapos po natin ito, ay maaari na po nating i-implement yung ating programa. Kasi yun nga po ang ating kumbaga handicap lamang, iniintay po natin na properly magawa yung guidelines, maaprubahan ng DBM, yung ating guidelines, ano, at papasok na po sa tawag nating cash processing, yung ating pondo hinggil dito at maaari na nating implement. Hayaan nyo lamang po kami, talagang may define kung sino ba yung tinatawag nating minimum wage earners na nasa low income category. Ano ba yung mga kailangan po ninyong ipresenta kung sakaling i-implement na natin ang programa. Nang sa ganon, ito po ay of course to the likings of our stakeholders, particularly at lalong-lalo na ang ating mga beneficiaries. Ang hindi po tayo mahirapan should we implement itong ating payout, kung sakaling payout system man yung mangyayari para dito sa ating Ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP. Opisyal nang inilunsad ng Department of Social Welfare and Development ang pilot implementation ng programang Strengthening Opportunities for Lone Parents o Program Solo na naglalayong tulungan at gabayan ang mga solo parents sa isang ceremonial program noong Huwebes, Pebrero 15 sa Cebu City. Kasabay nito, pumirma din ng Memorandum of Agreement o MOA sina DSWD Undersecretary for Innovations, Edu Punay, Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan at DSWD Field Office 7 Regional Director Shalane Lucero na susuporta sa programa upang ito ay mas makilala at palakasin ng sa ganooy, mas matulungan ang mga solo parents at kanilang mga anak sa kanilang lokalidad. Tiniyak naman ni Yusek Punay na ang programang solo ay makakabuti hindi lamang para sa mga solo parents ngunit maging sa kanilang mga anak. Ang pinakamagong programang ito ay magpapaabot sa mga benepisyaryo ng Client-Centered Family Case Management and Service, Parenting and Emotional Support Systems para sa mga solo parents at developmental interventions naman para sa kanilang mga anak. Yan. So ito po, so sa ating mga kababayan, marami rin kasing nagko-comment, nagme-message sa atin regarding dun sa ating mga solo parents. Ano po? Tandaan po natin, ito pong solo program ng inyong DSWD. Ito po yung ginagawa natin to strengthen yung tinatawag natin na Expanded Solo Welfare Act. Okay? Iba pa po yung Expanded Solo Welfare Act, iba pa po yung solo program. Sa Expanded Solo Welfare Act po natin, nandito po yung mga diskwento stipulated para sa ating mga solo parent, kung sino yung magbibigay ng mga solo parent ID, na stipulated po yung LGU, kung kaya po, sino yung magbibigay ng cash assistance, para doon yung monthly stipend sa ating mga solo parent, At syempre, yung isa sa pinakamahalagang tinatalaga rin ng Expanded Solo Welfare Act, ay yung pagkakaroon ng solo parent welfare desk sa lahat ng munisipyo at lungsod sa bansa. Ito po, kailangan sundin ng ating mga LGU
or of course, hahabulin po sila na ating Expanded Solo Welfare Act. Ano? Ito pong solo natin na program, ano? Ay ito nga po yung i-bridge natin. Kaya may mga pilot implementations po tayo sa Cebu and I believe some part ng NCR and then Mindanao, ano? Nang sa ganun, ma-bridge nga po natin. May strengthen natin yung ating mga solo parents, ano? But then, sa mga tanong po, kung kailan po halimbawa yung payout nila, kung may payout man, maaari po tayong makipag-ugnayan sa ating pong lokal na pamahalaan. Dahil kagaya nga po ng nabanggit ko, yung Expanded Solo Welfare Act, malaki po, yung obligasyon ng ating local government units, sa pagkakaroon ng Solo Welfare Desk, nang mapakinggan ng kanilang pangangailangan, at kung kakayanin, maging yung mga subsidy, yung mga stipend, na nabanggit doon sa naturang batas. Sa isa pang balita, patuloy pa ring pinag-aaralan ng DSWD ang rekomendasyon ng Department of Agriculture o DA na gawing aktwal na bigas ang 600 pesos na rice subsidy para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa isang press briefing sa Malacanang nitong Martes, Pebrero 20, inilahad ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi ipinasasawalang bahala ng ahensya ang pagtulong sa mga magsasaka. Gayunpaman, nilinaw ng kalihim na binibigyang pansin ng kagawaran ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pagbibigay ng tulong ay hindi dapat nagdudulot ng di kaginhawaan sa mga benepisyaryo. Binanggit din ng DSWD Chief ang ilan sa mga logistical concerns tulad ng warehousing at hamon sa kakayahan ng mga benepisyaryo na pumila at kunin ang mga sako ng bigas lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng cost analysis ang DSWD upang malaman ang mga posibleng gastos sa logistics tulad ng pagpapadala ng aktwal sa iba't ibang parte ng bansa. Matatanda ang inumungkahi ng mga opisyal ng DA kay Pangulong Marcos na gawing aktwal na bigas ang 600 pesos na rice subsidy na ibinibigay sa mga benepisyaryo ng 4Ps dahil ayon sa DA, ito ay magpapagaan ng mga pressure sa presyo ng merkado pagdating sa pagbili ng bigas. Ito yung siguro po sa ating mga kababayan, kumbaga ang stand dito partner ng DSWD, of course, lahat ng anumang suggestions na magpapabuti, magpapagaan ng ating implementasyon ng ating mga programa, wini-welcome natin yan. But then dito, siyempre nanindigan tayo na yes, meron itong logistical, sabihin na nating concern na kailangan tanggapin.